Kuya Binbin, kumusta? Bakit hindi ka napasyal dito ng kay Bonggang-Bongga inabot ng ilang buwan? At kung hindi kita ngayon tinawagan dahil meron akong pakay sa'yo, hindi ka nakadalo dito kay tatay mo. Bakit? Galit si Kuya Bentot. Bakit nagagalit si Kuya Bentot? Yung Yes, magandang hapon sa ating lahat mga kabayan at kararating lang po natin dito sa Paraiso ni Adan Romy, mga kabayan na napalibutan ng iba't ibang bulaklak. Yes, yan pa yung natanim namin mga kabayan kasi alam nyo naman super duper busy tayo. Diyos ko, para na nga tayong si Tarzan minsan mga kabayan na hindi na natin alam kung saan tayo magbabaging. Tawid doon, tawid dito mga kabayan. Ang dami kong gustong gawin, ang dami kong naiisip, pero talagang hindi kaya. Yung isip lang natin mga kabayan ang super duper bilis, no? Pero yung katawan natin mga kabayan talagang dating ang point na talagang susuko din minsan. Ibig ko sabihin hindi sumuko na tuluyang sumuko mga kabayan. Ibig ko sabihin ay talagang mapupundi rin minsan, napapagod din, no? Ay lahat ng iniisip mo ay hindi agad-agad magagawa. Alam mo yun, yung ganon, diba? Tapos lalo na itong mga nagdaan nating nagpabahay tayo ng 2 sunod-sunod, plus napunta tayo ng Vietnam at Taiwan sunod-sunod. So ang dami-dami talaga mga kabayan ginawa natin. Pero ganun pa man ay nagpapasalamat pa rin tayo. Ibig sabihin super busy natin dahil maraming biyaya. So yun lang yung meaning doon sa pinagkakabisihan nating lahat. Yes, kumusta? Kumusta? Okay? okay. Okay? Happy, happy? Oh, happy, happy. Oh, yes. At sa wakas, no, ay nandito muli si Binbin mga kabay, nakapasya kay Tatay Romy. So, maitanong ko na ng diretsahan. Kailan ang huli mong punta dito, Kuya Binbin? Nung matagal na. Matagal na, di ba? Matagal na. So, ito yung punta mo ulit buhat nung matagal na panahon na hindi ka na nakapunta dito. Di ba? Oh, so, matagal-tagal na mga kabayan. Siguro mahigit na mga 1 taon, kalahating taon. Sabihin natin mga kalahating taon mga kabayan. Kasi matagal-tagal na. Kailan pa yung huli naming puntan dito? Na napang-abot kami dito ni Binbin. Na pumunta kami doon kay Tatay Ukra, tama ba? Nung tinawag ko kayo dito na ang lakas na ng boses ko dahil nagpapatugtog kayo dito, hindi nyo masyadong naririnig. Diba? Tapos mahangin pa. So grabe yung sigaw ko mga kabayan. Hindi na maririnig kasi nga malayo and then hangin pa. Tapos may music sila. Kaya bonggang-bongga yung sigaw ko para lang talaga marinig ng mga kabayan. So yung huli naming nakita kami dahil sinundo namin si Marwin at saka ito ata kung hindi ko nagkakamali o si Marwin lang. Si Marwin lang, no? Dalawa sila. So, pumunta kami doon dahil gumawa kami ng kubo doon. So, para mabilis, nagputol kami ng kawayan. So, yun yung huling punta dito ni Binbin. Kasama si hindi. Hindi. Yung ang kasama mo ata, yung wala ka bang kasama noon? Wala. Wala. So, mag-isa lang ata siya mga kabayan. Okay. So, nandito rin siya noon kasi sunduin mo ata si Marwin. Para pupunta doon para magpatulong ka ng punta kayo doon sa bundok? Hindi po yung bahay, di ba? Oo. So, tama. Nagpapagawa si Binbin at the time doon sa bahay niya. So, isama si Marwin, sinundo niya sana para tutulong sa kanya. Pero hiniram ko muna ng ilang araw. Sabi ko, balikan mo na lang, Bin. Or hinatid ko doon si Marwin, di ba? O hinatid ko mismo doon si Marwin. Sabi ko sa kanya, hatid ko na lang doon, Bin, para hindi mo na sundo-sunduin dito, 2 araw or 3 araw, uwi na kami. Then, hatid na namin doon. Kaya hinatid namin doon si Marwin sa, sa bahay nila. So, Kuya Binbin, kumusta? Bakit hindi ka napasyal dito ng kay Bonggang-Bongga inabot ng ilang buwan? At kung hindi kita ngayon tinawagan dahil meron akong pakay sa'yo, hindi ka nakadalo dito kay tatay mo. Bakit? Galit si Kuya Bentot. Bakit nagagalit si Kuya Bentot? Yung ko daw yung nagpapanakaw ng dyan, bigas.
Kumukuha ka ng bigas? Hindi man po kumukuha dyan. Sabi niya, ako daw yung kumukuha. Ikaw nagnakaw ng bigas? Oo. Ikaw ang kumukuha? Yan ang sabi niya. O tapos, ibig sabihin, nakita kayo dito ni Kuya Bintot. Opo, pinuntahan ko dito nung ano po. O tapos, anong Galit sabi niya? Sinabihan ka na nagnakaw ka ng bigas? O anong sinagot mo sa kanya? Hindi ko na sinagot dahil yung isip niya ganun. So, kumbaga, inintindi mo na lang dahil ang isip ng kapatid mo ay alam mo na, kumbaga. So, sinabihan ka, pumunta ka dito, sinabihan ka na, pumunta ka na dito para magnakaw ng bigas, parang ganon. Anong sabi ni Tatay Romy? Di mo sinabi kay Tatay Romy? Nawala man. Hindi man umiimik po. Ha? Hindi man umiimik pag galit yun. Pati nga sa tatay, inuutusan niya. Anong inuutos siya kay Tatay? Nag-igib. Tapos yung magluto. Kumbaga, kung nandito, ay siya yung boss, kumbaga. Pero pag nandito ako, nagluluto naman, kumikilos naman. Doon lang nakakulong pag walang tao dito. Pag sila lang. Pag sila, si Tatay Romy ang katulong, siya ang boss, parang ganon. So, hindi maganda. Ngayon, hindi ko na alam kung nasaan na si Bintot dahil mag-iisang buwan na rin ako dito, pabalik-balik kay Tatay Romy, ay wala pa rin akong nakikitang kaluluwa ni Bintot kung nasaan na, hindi ko alam. So, bukod doon, buhat nung sinabihan ka na nagnakaw ka ng bigas, hindi ka na bumalik dito? Hindi na. Bakit di ka bumalik? Sabi ni Kuya Bintot, huwag nang pumunta si Marwin at saka ikaw. Kaya ngayon, ay hindi ka na pumunta buhat ng sinabi niya. Pero alam mo naman, sa gaya ng sinabi mo kanina, ay kung anong mga sinasabi ng kapatid mo, dahil alam mo naman si Bintot ay hindi mo niintindi. So, pwede ka pa rin pumasyal kahit sa loob ng isang buwan, isang beses. Ilalo na ngayon si Bintot ay hindi na rin namin alam kung nasaan na at hindi rin alam ni Tatay Romy kung nasaan na. Siyempre, bukod kasi sa amin, Ben, alam ni Tatay Romy na pinupuntahan namin, dinadalahan ng pagkain niya, kahit hindi nga siya magtrabaho dyan, okay lang. Kailan hindi siya pwede hindi magtrabaho kasi yung katawan niya, hanap-hanapin niya yun. Pero, kahit hindi mo utusan si Tatay Romy, ay talagang naghanap buhay pa rin. Nakita nyo naman yung taniman niya dyan. Akala mo, damo lang yan, pero maraming laman yan. No? So, bukod sa amin, kailangan pa rin niya na madama yung mga anak niya, yung pagmamahal ng mga anak niya, na dapat maramdaman niya yon at ipaparamdam niyo sa kanya. Yun sana, kahit man lang isang buwan, isang beses, isang buwan, isa or dalawang beses kayo pupunta dito. O halimbawa, pag pumunta kayo dito, o tay, 1 kilong bigas. O kahit sabihin natin may bigas na siya dyan. O sige, si tatay may bigas na doon. O tay, ito, kalahating kilong tuyo, kalahating kilong karne, kalahating kilong isda, o prutas, 1 piraso. Yung mga ganun sana, para kahit papaano naman itong bisita nyo dito, na madaman ni Tatay Romy yung pagmamahal nyo bilang anak. Hanap-hanapin niya yan. Katulad ako, bakit ako? Tuwing punta ko dito, kita nyo naman sa mga video natin, at nakikita nyo naman, pag nandito ako, masaya ang tatay nyo. Tumatawa, lumalabas yung kakulitan, lahat-lahat. Pag siya lang dito, akala mo hindi marunong magsalita, at nakita nyo naman ito unang natagpuan ko dito na halos walang salitang lumalabas. Ngayon, ang dami ng alam kanta. Nakikipagkwentuhan na, nakipagdaldala, nakipagbiruan, nakipagtawanan, kumakanta na kahit ano-ano na lang ang kinakanta niya. Samantalang dati, puro lang tango, iling, ganun. So, dapat bisitahin nyo. Kaya nga, isa sa dahilan, Ben, at kayo mismo nagsabi noon, si Shirley, ikaw, pati ako, ay nabigyan ka ng motor, hindi lang yung panghanap buhay, no? Hindi lang panghanap buhay. Isa rin sa reason kung bakit. Dahil sabi mo noon na hindi mo nabibisita madalas ang tatay mo dahil malayo. O malayo nga naman. Plus, mahal ang pamasahe, alam ko naman yun. Kaya, may motor ka na ngayon, o kahit man 1 litrong gasolina, kayang kaisa sa loob ng 1 buwan o 2 buwan, kahit sabihin mo 2 litro, ay kayang-kaya mo na yung mapapasyalan mo si tatay mo. O, kung noon na wala kang motor, nangangarap kayo mabisita ang tatay nyo. Ngayon na may motor kayo, hindi nyo na nabisita ni minsan 1 beses o 2 beses sa 1 buwan.
siyempre kahit sabihin kahit sabihin nyo na nandyan ako sa kanya, na nagmahal, kailangan pa rin kayo ng mga anak, di ba? Oh, parang ikaw, ang anak mo, o kahit sabihin mo nandyan yung lola, nandyan yung lolo, nagmahal sa kanila, pero kailangan pa rin nila yung mga magulang ng mga anak, or kailangan ka pa rin ng anak mo at saka si Shirley. Tama. Oh, dapat bisitahin nyo Ano ba naman yung kahit anong busy natin, kapag gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Ganun lang yon. Kapag nagkataon, kailan kayo bibisita ni Tatay Romy? O, pag nagkasakit na, pag hindi na makalakad, pag wala na, o saka nyo maisipan na bisitahin at ipadama yung pagmamahal nyo na hindi na maramdaman ni Tatay Romy. Ganun ba yun? Siyempre hindi habang buhay at habang narinig at nakikita pa ng tatay nyo, iparamdam nyo na yung pagmamahal kasi napaka-useless, Binbin, no? Useless lang na yung ang tatay nyo ay iyak-iyakan nyo, ang tatay nyo ay mamimiss nyo, ang tatay nyo iyakin nyo ng bongga, ang tatay nyo ay pagsisihan nyo. Useless lang yun, wala na. Hindi na maramdaman ng tao na naging parte sa buhay nyo. Hindi na maramdaman yun. Kahit maglumpasay pa kayo dyan, napaka-useless na. Wala nang silbi yun. So, habang buhay, ipadaman nyo, habang nakikita pa at nadadama ng tatay nyo. Kawawa naman. Ako nga, hindi ko nga matiis ang tatay nyo na unless na siguro sobrang busy ko. Pero pag hindi ako busy, talagang, ngayon, tinutulugan namin to siya. Sobrang niyan, napakasaya. Pag nagpapaalam nga ako na uwi na, halos hindi titingin sa akin. Siyempre, alam niya na wala na naman ako. Aalis na naman. Di ba? Ganun yun. Huwag niyong kalimutan na dalawin ang tatay niyo. Dapat dalawin niyo si July. Pag nakita mo, Kuya July, pasyalan niyo naman si tatay doon. Ako, nakapasyal na ako nakarang linggo. Puntahan nyo naman din doon. Kayo naman dadalo, palitan tayo sa loob ng isang buwan. Dati kung kailan na nyo na bibisita, ngayon na hindi nyo pa rin nabibisita. Hindi nyo ba alam, Ben? Prangkahin kita, ha? Hindi nyo ba alam? O kung nanonood si Julie din, tsaka ikaw, prangkay ko kayong dalaw ni Julie. Kung nandito lang si Julie, di ko rin mahagilap si Julie dahil ang layo na mas malayo, di hamak mas malayo. Prangkahin ko kayo, ang dalawa ni Julie and then ikaw. Dahil ni Tatay Romy, nagkaroon kayo ngayon ng panghanap buhay, tama? Dahil sa tatay nyo na nagtagpuan ko. Kaya kahit hindi na kayo magpasalamat sa akin, no? Kahit dito na sa tatay nyo na ito yung naging dahilan kung bakit nagkaroon ng kalabaw si July, kung bakit nagkaroon ka rin ng motor. Dahil dito sa tatay nyo. Bakit nasabi ko yon? Dahil kung hindi ko to natagpuan, hindi ko kayo makilala. Hindi ko makilala si July, hindi ko makilala ang mga anak niya. Pero dahil sa kanya, nakilala kita, nakilala ko si Julie, nakilala ko mga kapatid nyo, kaya nagkaroon kayo ng biyaya. Tama ba ako, Ben? Di ba? Kasi dati nagkita na tayo, tama? Nagkita kami nito ni Binbin at saka ni Marvin, mga kabayan. Sila ni Shirley, nakita ko yan. Pero hindi ko alam na anak ni Tatay Romy. Kasi meron lang akong tinulungan nung natsahin nila. Kapatid ng biyanan nito. Meron akong tinutulungan noon. Pero kami nag-uusap na noon kasi nakisuyo din ako noon na kumuha ng kahoy. Tama ba, Ben? Nakisuyo ako. Din si Marvin, nung nagpagawa ko ng bahay, ay nung oras na ng lunchtime ata yun. Fiesta kasi yun, Bim, di ba? So, fiesta kasi yun. Tapos, yung tinulungan namin, tamang-tama, magaling magluto si nanay. And then, fiesta. Naki-fiesta ata si Marvin doon o yun na yung time na nakatira sa'yo? Nakatira na siya noon. So, nakatira na pala si Marvin doon sa kanila mga kabayan na nung nagkainan kami, nandoon din si Marvin. Mahaba ang buhok ni Marvin noon, di ba? Nandoon din si Marvin, mga kabayan. So, sa katunayan, no, ay nagkita na kami ni Marvin noon at ni Binbin, nila ni Shirley, pero no, minsan hindi sumagi sa isip ko na magkita o mamit ko yung magulang nila. So nagkita lang kami noon, normal, nakisuyo, no, tumulong doon sa parang kinalakihan mo na rin at nagturing na rin sa yung
parang magulang ni Binbin doon sa kabilang barangay po mga kabayan. So yun lang. Kaya nung nagulat ako, no, nung nakita ko na to, at isa sa nabanggit itong pangalan ni Binbin, nung una nga sabi ko, buti kung nag-iisang Binbin lang. Maraming Binbin ang pangalan. Binbin, Tuto, Tata, Jojo, Gigi, o kung sino pa man dyan mga kabayan, no? Marami. Di talaga ako makapaniwala mga kabayan na isa sa natulungan ko rin at isa sa namit ko na anak pala ni Tatay Romy, si Binbin at saka si Marwin, at isa pa yung Bimbim naman, yung pinakabunso nila, namit ko rin at natulungan ko ang mga magulang nila. O di ba? Imagine mga kabayan ha, 3 anak ni Tatay Romy ang kahit paano ay natulungan ko, na meron palang mga anak si Tatay Romy mga kabay na nakita ko na. Kaya nagulat ako, sabi ko grabe. No, grabe mga kabayan. Talagang gumawa si Lord ng daan. Natagalan man ang panahon buhat nung nakita ko sila bago namin to na-meet no, si Tatay Romy, ay naging daan na po yung mga kabayan kung bakit nakita namin tong tatay nila. Kaya sabi ko, napakalaking parte ni Tatay Romy sa buhay, bukod doon sa pagiging tatay, no? Bukod doon sa pagiging tatay, napakalaking parte sa buhay ni Binbin at ni July na nagkaroon sila ng biyaya dahil sa tatay nila. Yan ang pagkakatandaan nyo, yan ang tatandaan nyo, Binbin. No? Kasi pag nakausap ko rin si July, no? Yan ang tandaan nyo. Kung hindi dahil sa tatay nyo, ay hindi kayo makakatanggap ng malaking biyaya. Hindi ka susumbatan o hindi ka sinusumbatan o sumbatan ni Tatay Romy. Kumbaga, isipin nyo ng mabuti. Kasi kung ako anak, ito ang gagawin ko. Ang laki ng utang ng loob natin ni Tatay Romy. Bukod doon sa pagiging tatay niya sa atin, sa pagiging papa niya sa buhay namin, bukod doon, nagkaroon ako ng hanap buhay, katuwang, na hindi na ako mahihirapan dahil sa tatay namin. O yun ang iisipin ko kasi, Ben, kung ako yung anak ni Tatay Romy. Kaya dalawin naman natin. Kahit paminsan-minsan, 1 beses, 2 beses, isang buwan, malaking bagay yung kay Tatay Romy, magiging masaya siya na nandiyan yung mga anak niya. Tama ako, Binbin? O, yun, pinapaintindi ko sa inyo, pinaparealize ko sa inyo yung mga bagay-bagay na para bang minsan nakakalimutan nyo na at hindi nyo naalala ang tatay nyo. So, wala na kayo rason sa akin ngayon. Kasi noon, kung sinabi nyo, maintindihan kita, o sige, binaintindihan kita. Kasi alam ko naman dyan na napakamahal ng gasolina, napakamahal ng motor, ng sakyan. Pero ngayon, wala ka ng excuse sa akin kasi naghahanap buhay ka naman. May kakayanan ka naman at gagawa ka ng paraan para makapaggasolina ka. Plus, may motor ka na. Kaya wala ka nang irarason sa akin, di ko na mapuntahan kasi ganito, ganyan, busy. Alam naman natin, busy tayong lahat. Pero, ako nga, na taga Rosales, Pangasinan, nakarating ako dito na ang layo nun na sobrang busy. Di hamak na napaka-busy ko sa inyo. Kung busy kayo, nako, times 10 yan sa busy ko araw-araw na ginagawa. Pero kahit pa paano, ay nadadalaw namin to si Tatay Romy. Oh, di ba? So ngayon kung hindi kita napatawag, hindi ka rin nakakarating dito kay Tatay Romy. Kaya sabi ko, idalhin na yan doon si sama mo na si Binbin, no? Wala sa plano, dapat doon lang tayo magkita sa di ba sabi ko sa biwok lang. O para makapasya at makita ng tatay niya. Tapos marami dito tayong bit-bit dyan para makatulong na rin. Bukod doon ay makita ni Tatay Romy na naman ang mga anak niya. Kasi pag natanong ko to, number 1 niya binabanggit pangalan, July, Binbin, Marwin, July, Binbin, Bentot. Yan ang madalas niya. Laging 3 ang pangalan nyo ang nababanggit ni Tatay Romy pag tinanong ko. Ibig sabihin, hindi kayo nakakalimutan kayong 3 anak ni Tatay Romy pangalan nyo. Kasi si Marwin, niya nakakalimutan niya Ibang pangalan niya ni Marwin. Jamsin. Yun ang pinangalan ni tatay, alam niya. Pero nung inalagaan siya doon, pinalitan na. Pero ang totoong pangalan ni Marwin na sa alaga ni Tatay, Jamsin. Kaya pala Jamsin ang Jamsin. Minsan hindi siya nakabanggit na Marwin, wala. Jamsin ang nababanggit niya. Kaya pala. Yun ang pinangalan niya. So ang akala ko talaga, Marwin.
Ang pinangalan pala nyo nung nandito pa si Marwin sa poder ni Tatay Romy ay Jamsin. O, kaya pag tinanong, ilan ang anak mo? Anong pangalan ng anak mo? Bintot, Binbin, July, Jamsin. Yun pala ang tinutukoy niya si Marwin. Oo. O yan ang apat niyang anak na lagi nababanggit. Pero bihira lang si Jamsin. 3 kayo madalas. Tapos kayo pa yung hindi maalala na bisitahin si Tatay Romy. Bisitahin nyo. Kayo lang bisitahin dyan kapag hindi na makatayo, hindi na makakita, hindi na Ito ay huli ko nang sabi mo, huli ko nitong sabi sa'yo, Binbin, ha? Hindi na ako magre-remind sa'yo kasi ilang beses na ako nag-remind sa niya, o Ben, huwag yung kalimutan, ha? Bisitahin ang tatay nyo. Kahit anong beses nyo, isingit nyo. Kahit isang beses. Sa isang buwan o 2 buwan, sa isang beses ay masaya na ang tatay nyo. Ito huli ko ng mensahe sa'yo, huli ko ng remind sa'yo, hindi na ako magre-remind sa'yo. Kasi syempre, once, twice, thrice is enough. More than that, too much. So, hindi na kailangan pabalik-balik pa. So, ngayon, nasaan naman si Marwin? Balita ko, nasa iyo. Umalis na naman po. Nagtrabaho. Okay lang umalis din ng trabaho. Nung dito siya sa pinsan niya, kay Ate Katrina, Palaging. tumawid sa'yo. Ano naging dahilan dito kay Ate Nagbibisyo Katrina? po. Tapos sinabi ko, uwi ka muna sa bahay. Doon ka muna. Sabi niya, hindi na muna ako inom. Yung hindi na naman makainom, naalala na naman yung alak. Lumipat na naman. Matawag sa akin yung boss niya, naglalasing daw. Ay, ako. Galing siya dito kay Lakaw, umuwi sa'yo. Tapos, pumunta sa'yo dahil, siyempre, linggo lang pinagbawalan yung uminom, pati si Shirley, ayaw din. At pati kayo mag-asawa, nag-aaway na lang dahil sa bisyo niya. So ngayon, ilang linggo siya doon inabot? 3 din. O 3 linggo? Saan siya nangamuhan? Saan siya pumasok ng trabaho? Dito sa Along, dati rin naging boss niya. Unat? Oh. O, tapos, ilang linggo na siya doon? 3 na rin. 3. Tumawag ang boss niya sa'yo dahil panay bisyo. Oh. May pera sila, no? Pag nakahawak kasi ng pera, kung ano-ano na lang ang maisip. Ayun. Kaya hindi nagtatagal doon sa akin. Talaga. Yan naman talaga. Kaya si Nanay Mia, talagang ang bili ni Nanay Mia sa akin, Lori, itong pera na yung binili ng motor ni Binbin, binili ng kalabaw ni July, yung sa kanila na tag 30,000, bilin talaga sa akin ni Nanay Mia na huwag ipahawak yung pera sa kanilang lahat. Kung ibili ng kalabaw, bili ng kalabaw, ako magbayad. Kung bibili ng motor, bili ng motor, ako magbayad. Pero huwag hahawak o pahawakan sa kanila yung pambili para sa kanilang sarili o para sa hanap buhay. Pero bukod doon mga kabayan, kaya hindi ko talaga pinahawak kay Marwin at kay Binbin, ay kay Bentot, kasi kahit hindi ipagbili ni Nanay Mia mga kabayan, hindi ko rin talaga ibigay. O, tama lang yung sinabi ni Nanay Mia. Parehas kami nang naiisip ni Nanay Mia. Siyempre nakikita ni Nanay Mia yan eh. O, kaya kabilin-bilin, Lori, wag, kahit ni 5 duling, wag mong ipahawa. Kasi alam eh. O, pero bukod pa dyan mga kabayan, malaki ang pera ni Tatay Romy, ni Bentot, ni Marwin, yung mga bigay-bigay. Kasi may mag-aabot sa kanila 1,000, 500, tapos yung nanggagaling pa sa akin. Kailang, sabi ko nga ni Marwin, alam mo Marwin, kung inipon mo yan, baka lahat ng pera mo, mga 15 million inipon mo. Ngayon, galing siya dyan, nagtrabaho. Pabisyo. Ang lahat ng income niya dyan sa pinsan niya, bisyo, alak. Umuwi doon kay Binbin, nagpahinga lang ng ilang linggo, hindi uminom. Hindi. Hindi makainom doon. Hindi siya makainom Nahihiya doon. sa akin. Oh, kasi takot siya kay Binbin at saka takot din siya kay Shirley kasi talagang pinaprangkat siya si Shirley. 'Di ba? So bawal. So ngayon, hindi natiis.
pumasok ng trabaho. Oh. Tumawag dito sa yung amo niya dito kay Binbin na ganun. O saan na siya ngayon? Nandun pa rin. Nandoon pa rin. O hindi siya pinapaalis sa amo niya. Sabi niya, basta wag lang daw siya Magwala. magwala. O paano? Kasi sabi mo dito kay Lakaw nagwawala. Ewan ko. Eh paano pag magwala siya doon? Eh mga unat na yung mga tao doon. Dapat maiya naman siya dun. Oh. Marunong mahiya si Marvin mga kabayan. Basta hindi nakainom. Wala namang problema kay Marvin. Mautusan mo. Marunong namang mahiya basta walang inom. Malambing naman si Marvin. Ano na? Pag nakainom mga kabayan, no? Buti sana kung iinom isang bote lang. Iinom ng isang case na alam mo yon, yung bang iinom talaga na hindi talaga titigil hanggat hindi bumaliktad ang utak mga kabayan. Yung hindi talaga lango, hindi talaga titigil. O magiging demonyo na yung utak. 'Di ba? So ang tawag nito, ang opportunity mga kabayan na binigay natin dito sa kanila, napakasayang. Pati yung kwarto, ginastusan natin ng bongga, yung tiwala ng mga sponsors. Alam mo kung nandito si Marvin mga kabayan, kung tumino lang siya hanggat siguro pag nag-asawa siya mga kabayan, at tulungan niya ang tatay dito siya manirahan. Diyos ko, napakatahimik na lugar. Masipag ka lang dito, plus may sponsor pa, may mga tutulong sa'yo, mabuhay ka ng bongga. No, mabuhay ka ng bongga dito mga kabayan. Walang disturbo dito. Itong lugar na hinahanap ko mga kabayan. Kung ako'y milyonaryo, ayoko nang pumunta sa bayan. Ang gulo. Gusto ko lang dito sa bundok. Wala akong ingay maririnig. Walang chismosa dito. So wala na naman sa poder mo ngayon. Wala. Nagkita kayo ni July. Matagal na rin. Matagal na, nung pumunta kami sa inyo. Pumupunta pa ako dyan sa Diaz. Bihira lang kasi mababa ng ano din, no? Madalas. Hindi na kasi doon ng Si Bia, nagkita kayo. Hindi na rin, nag-asawa na yun. Oh, nag-asawa na rin. Nag-asawa yun, Oh. hindi ko nakita. So hindi, ibig sabihin, hindi na rin kayo nagkita-kita. Hindi na. Hmm. May naano kasi dito, nung nandito si Kuya Bentot, gustong managay. Kaya hindi ako makapunta Opo, dito. Koy. O kasi alam mo, nangyayaring mga ganyan, Binbin, dahil sa bisyo. Naglalas niya sa mag-isa dyan, pinuntahan ko. Dahil sa bisyo. Gusto pa akong tagayin. Dahil sa bisyo. Pero alam mo, Bin, si Marvin, nagiinom. Si nagbibisyo, si Bentot, gano'n na nagbibisyo, nadatnan ko sila dyang lasing. Pero wala naman, hindi, marunong naman din sila mga kami pag ako kaharap. Marunong naman din siya, kahit anong lasing-lasing lango dyan ni Bentot, hindi naman sa aking ano yan. Takot din. Kasi umbagin ko rin talaga siya mga kabayan para matulog na. Patulogin, streetan ko lang, jaban ko lang isang beses yan para matulog na. Wala, yung gawin niya sa akin, yung pangungulit lang. Hala, panay kiss, panay yaka, panay kung ano-ano na lang. Yun lang ang gagawin niya. Pero yung katulad sa mga kapatid, gagawin na sigawan niya. Minsan nga si Tatay Romy, sigawan niya. Minsan pag tinawag niya to, may sigaw, tapos may, di ba, gaganon yun. Gaganon pa. Tapos may paamba-amba pa yan siya, pa ganyan-ganyan. Pero pag nakikita, shh! Ulit lang yan. Huwag mong ginunin si Papa mo Alam din niya. Sinasaway ko siya mga kabayan. Bahala siya, mag-guide siya sa akin. Sawayin ko. Pag nakita ko tatay yung ginaganyan niya, umbagin ko talaga siya din. Titigil naman din siya. Kasi yan, ayaw masakit sa mata ko mga kabayan ng ganyan. Masakit sa mata ko talaga. So, nakukontrol ko yung si Bentot. Kaya tama yung sinabi ni Binbin na minsan sisigaw-sigaw or ano yun, nakukontrol ko si Bentot dito pag nandito ako. Kaya pala hindi nakapunta daw si Binbin dito mga kabayan kasi unang huling punta niya dito ay hindi maganda yung kanilang pagtatagpo. So merong may dahil sa bigas na pinagbintangan na nagnanaka doon ng bigas, baka naman nanghingi ka ng bigas. Hindi man po ako naghihingi. Na nakita lang niya na binigyan ka ni tatay. Nawawala yung bigas nila dyan dahil nawala yung padlock ni tatay. Ngayon, tama-tama naman pumunta ako dyan. Sabi niya ako na,
Ako yung kumukuha daw. Or binigyan ka ng bigas ni tatay, ang akala niya, ninakaw mo. Pero hindi niya alam, Hindi ko binigyan ka ni man- tatay. Kahit magbigay si tatay, hindi ko man dinadala yun. Or dahil sa kalasingan niya, kaya, Bundok siya. or dahil sa kalasingan niya, kaya sinabihan ka lang na, Kasi, ninakaw mo yung Hindi, bigas. Simula nung nakita niyo yung pinakita niyo sa akin. Di ba nadat niyo siya dyan? Ah, yung naging vision nila. wala sa isip niya. Ngayon, ay iba-iba yung isip nila. Mas maganda na nga rin mga kabayan eh. Sabi ko nga, ako nang hinayang sa pera, ginastos sa kwarto nila dyan. Kaya yung kwarto nila dyan mga kabayan, sirain ko yung padlock na yan eh. Tapos linisan ko. Kasi natitira ng mga dagat na pupunta tumatawid dito kay Tatay Romy. Yung mga gamit dyan ni Marvin mga kabayan, ningat-ngat na Ingat na yung ng mga- ngayon. Naturog. ng R80 mga kabayan. Pumpa naman. Magiging pugad, Maganda pa naman. no? Magiging pugad ng R80 at ahas yan kung hindi namin yan sirain, buksan. Kailangan wala pa akong panahon. Siguro sa pagbalik ng buksan ko yan, sirain ko yan, palinisin ko yan, and then matulog-tulugan pa yan dyan mga kabayan. 'Di ba? Kasi hindi ko naman pinagawa yan dyan ay para lang tambakan or sirain. Pinagawa ko yan dyan ni Marvin. Kailang, ayaw naman na tumira ni Marvin, ay wala. No? Bawiin yan. Kung gusto niya pumunta dyan matulog, no problem. Pag wala siya, wag niyang isirado. Kasi magiging pugad ng R80 at ahas mga kabayan, delikado. So ayan po mga kabayan. Importante, nakabisita muli dito si Binbin, no? O happy ka na, bimusita, anak mo, anong pangalan niya? Pangalan. Oh, Binbin na. Binbin. Oh. Ikaw, anong pangalan to? Baka nakalimutan mo na rin. Erika. Baka nakalimutan mo. Eh, ikaw nga, hindi ka ngayon nakalimutan. Baka ikaw, nakalimutan mo na yung tatay kasi di na ka nang bumisita. Hindi. Oh.